Alam mo, Jesus ay mapupurihan at ang mga bansa sila'y magdiriwang. Ihahayag ang iyong kadakilaan. Sama-sama, magpupuri sa'yo, sama-sama, maawit sa'yo, bukti ang Diyos, tunay na kay buti mo, ibig mo ay hindi nagmamahal, at ang pangalan mo, Panginoon Jesus, pinay sama-sama, maawit sa'yo. Hallelujah, ha ha ha, hallelujah, ha, hallelujah, ha ha ha, hallelujah. Hello po, hello everyone. Magandang gabi po sa ating lahat. A blessed, joyful, victorious evening. At good afternoon or morning po. Ano po sa bawat sa atin? Purihin po ang Panginoon na tayong muli po ay nagbabalik para po sa ating Global Harvest Goshen Ministry Real Life Issues Podcast. So shout out po sa bawat sa atin. Ayan, dyan si Kuya Virgil, good evening. Ayan si Sister Myra, ayan, Malonzo, good evening po. Ayan, dyan si Ate Ningning. Ayan, Ate Ningning, hello po. Kumusta po kayo? Ayan, praise be to God, nakasama namin kayo ngayong gabi. At sa bawat isa po ngayon na makikinig, manunood at maging sa replay nitong ating pong podcast na ito ay nalangin ko po na makatulong na po sa bawat sa atin itong ating pong gawain ito ng ating pong real life issues po. At ngayon pong gabi ay ating itutuloy yung pong ating pong pinag-uusapan about environmental awareness. Yan po yung ating pag-uusapan about environmental awareness. So muli po, ito po ang inyo pong lingkod, Pastor Edric po. At today pag-uusapan natin ang isang bagay na araw-araw nating nakakaharap, pero madalas hindi natin po masyadong napapansin. Yan po ang tinatawag nating ating kalikasan, Mother Earth, o yung ating nature, So ito po ay series again nung una nating pinag-usapan about tungkol sa ating environment. Alam mo po ba na kahit po ang maliliit na choices natin, parang
paggamit po ng tawag nating eco bag, pagtitipid ng tubig, o simpleng pagtatapon ng basura sa tamang lugar ay may malaking epekto po sa mundo. Kaya po itong ating pong pag-uusapan po ngayon ay everyday eco habits, no? Maliit na hakbang, malaking epekto. Anyway, yung unang episode po natin ito ay tagapangalaga o pabaya. Yun po yung unang serye. At itong pangalawa po nating episode for tonight ay may kinalaman pa rin sa environmental awareness, no, na maliit na hakbang, malaking epekto. So, ang problema, ang problema kasi po madalas iniisip natin, madalas iniisip po natin maliit lang naman itong ginagawa ko. Parang ganun, maliit naman lang itong ginawa kong pagtatapon, maka-apekto ba talaga? Pero truth is, kapag sabi nga natin, pinagsama-sama ang small steps ng bawat isa, nagiging malaking pagbabago. So, ang big question po sa atin ngayon ay ano ang role natin sa kalikasan? No? Alaga o pabaya? Okay? God put man in the garden to work it and take care of it. Yan po yung ating text pag-usapan mamaya. No? So, kaya nga ang episode natin ngayon po ay, ulitin ko po, pinamagatang Everyday Eco Habits, maliit na hakbang, malaking epekto. No? Kaya po sama-sama tayo para makita na ang pangalaga sa kalikasan po ay hindi lang lifestyle choice. No? Ito po ay tinatawag natin act of worship and obedience to God. Now, tingnan mo natin yung ating biblical foundation dito po sa ating pag-uusapan for tonight. No? Yan po ay sa Genesis chapter 2, verses 15. Okay? Ang sabi po dyan, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. So, alam niyo po itong Genesis chapter 2, verse 15, this verse remind us of our original role. Ano ba yung ating original na role bilang katiwala ng Diyos, no? May specific na purpose ang role natin, no? Especially itong Genesis chapter 2 verse 15, ito po yung tinatawag nating stewards of God's creation. Amen. So hindi lang po si Adan at Eva ang binigyan ng original role sa Genesis chapter 2 verse 15, stewards of God's creation. So tayong mga tao po, tayong mga binigyan ng gift of this Mother Earth o nature, no? So, hindi aksidente po na inilagay ng Diyos, again, si Adan at si Eva sa hardin, no? May specific po na purpose. At ano po yung specific na purpose o original role ng pagkalagay ng Diyos kay Adan at Eva at maging sa atin? To work it, sabi doon, to work it and take care of it. Yun po yung napakaganda na in-establish na original role or specific purpose ng Diyos through Adan and Eve, no? At ito rin po ay hindi naman nagbabago sapagkat ang mundo natin ay isang tinatawag nating stewards, no, of God's creation. Kaya pala kahit ngayon, alam niyo po, kaya pala ngayon bawat isa po sa atin, ikaw at ako po ay may responsibilidad na pangalagaan ang mundong ibinigay niya. Hindi lang ito trabaho ng tinatawag nating environmental groups, right? So baka sinasabi natin, trabaho yan ng mga nangangalaga sa kalikasan. Pero lahat tayo, ikaw at ako po ay, sabi ko nga po, stewards of God's creation. So, hindi natin pwedeng isang tabi na yan ay responsibilidad ng gobyerno, responsibilidad ng mga grupo na nagsusulong sa environmental awareness, kundi ikaw at ako ay bahagi ng stewards of God's creation. Okay? So, kundi ito po ay tatawag ko pong tungkulin ng bawat isa po sa atin. Bawat tao, lalo na tayo ng mga mananampalataya. Now, tingnan ho natin ang ibig sabihin po ng everyday eco habits, no? Everyday eco habits. Ito po ay parang pagdala ng sariling, alam niyo yun, tumbler
paggamit ng eco bag, no? Pagtipid sa tubig at kuryente, pagtatanim ng halaman, o tamang pagtatapon ng basura. Ay, alam niyo po yun, mga maliliit na po na hakbang. Ano po? Pero sa mata ng Diyos, ayan po ito, sa mata ng Diyos, ito po ay mahalagang pagsunod sa kanyang utos. Tama po? Tama na po. Ang kagandahan nito, sabi ko nga po, maliit na hakbang, pero malaking epekto. So, malaking epekto sa kalikasan dahil nakakatulong po tayo, bawasan ang polusyon at pagsira po ng mundo. Malaking epekto sa tao dahil napapangalagaan ang health at resources po ng hindi lang ng present generation kundi ng next generation natin. So alalahanin natin, may mga anak tayo, may mga apo tayo na susunod sa atin. So hindi lang ito pangalaga sa pangkasalukuyan, ito rin po ay pangalaga para po sa susunod na henerasyon ng ating mga mahal sa buhay, ng ating pamilya. Okay, malaking epekto spiritually, alright, dahil bawat act of care no po sa creation ay tinatawag natin act of obedience at worship po sa Creator. So in short, mga kapatid, mga kaibigan, no, kapag pinangalagaan natin ang creation, okay, ipinapakita natin ang pagmamahal po natin sa Creator. Tama po? In Genesis chapter 2 verse 15, sabi po doon, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. So, ibig sabihin mga kapatid, mga kaibigan, ay simula pa lang, no? Simula pa lang may role na tayo as stewards or caretakers ng creation. Okay? Hindi lang ito tungkol sa natawag natin pagiging eco-friendly. Ito po ay obedience kay Lord. Now, tingnan natin, no, sa ating podcast for tonight na may pinamagatan po nating maliit na hakbang, malaking epekto. Tingnan natin itong mga practical habits. Alright? Mga practical habits. Paano tayo magiging everyday eco habits o yung tinatawag nating magkaroon tayo ng environmental awareness. Alright? At sana hindi lang ikaw, ituro natin ito sa ating mga anak, sa ating mga apo, upang sila din naman ay magkaroon ng tinatawag nating environmental awareness. Now, ito yung tatlong practical habits na kailangan po natin malaman at gawin, ipamuhay natin. Yung number 1 ay reduce and reuse. Medyo, siguro narinig nyo na ho yung word na yan, about environmental awareness. Reduce and reuse. Ayan, Sa Genesis chapter 2 verse 15, sinabi ulit, balikan natin, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and to take care of it. So, ibig sabihin po, pag titingnan ninyo, part ng take care of it, the Genesis chapter 2 verse 15, ay maging wise stewards po ng resources. Alright? Reduce means bawasan ang paggamit ng mga bagay na hindi naman kailangan. Alright? Ano ibig sabihin nito? Halimbawa, imbis na bumili ng bottled water araw-araw, gumamit po ng tumbler. Tama po, no? Bawasan ang paggamit ng single-use plastics. Alright? So ako nga po, pag pumupunta po ako sa grocery, may dala-dala akong plastics, o bag, yan, para hindi na kailangan pang magdagdag ng mga plastics. So matutong magtipid, yan, huwag mag-overbuy ng pagkain na mauwi lang sa tapon. Reuse, ito namang reuse means gamitin muli ang mga bagay na pwedeng i-repurpose. Yan, si Beth, matindi po dyan, sa mga reuse, sa mga bagay na pwedeng i-keep o pwedeng gamitin ulit. So, number 1 po si Beth yan, pag tinatawag nating reuse, mahilig siya na ang tawag doon, mag-reuse o gamitin ulit yung mga bagay na kailangan naman pwedeng gamitin. Okay? So, reuse means gamitin muli, ang mga bagay na pwedeng i-repurpose. So, gumamit po ng reusable bags kaysa plastic bags, I-reuse ang mga jars, containers at bottles. Ayan,
o kahit simpleng paggamit ulit po ng papel para sa scratch. Ayan, no po. Alam nyo, kapag ginawa natin ito, mga kapatid, mga kaibigan, hindi lang natin, alam nyo, nababawasan ang pagdadagdag ng basura at polusyon, kundi naipapakita rin natin, ano po, ang ating pagsunod kay Lord bilang tagapangalaga ng kanyang creation. So, ano po ang spiritual connection nito? Sagot natin, Pastor, ano po ang spiritual connection itong pinag-uusapan nating environmental awareness? Alright, tingnan natin yung spiritual connection po nito. Ano po? Every time, tingnan mo natin ito, every time we reduce waste and reuse what we have, ano po? We show discipline and gratitude. Amen? It's a way of saying, Lord, I value what you've given at ayokong sayangin ito. Ayun po yung spiritual connection. So, ang application nito sa ating sarili, no, tanungin natin ang ating mga sarili, sa linggong ito, o sa araw na ito, o bukas, ayan, no? Ano ang isang bagay na pwede kong bawasan? Okay? Ano ang isang bagay na pwede kong i-reuse o i-reduce? Alright? So, instead of throwing away. So, yun na po ang pwede nating gawin, ano? Example, ano po, sabi ko nga po, gumamit ng sariling eco bag kaysa plastic. Simple habit. Okay. Magdala ng tumbler para hindi laging bumibili ng bottled water. Yan, kami po, no? Pamilya, may tig-isa kaming tumbler. Every time na alis kami, saan kami pumunta, yun nga po, may dala-dala kaming tumbler para hindi na bumibili pa po ng bottled water. Ang impact nito, no? Ang impact nito, pag ginawa natin itong mga bagay na ito, less waste, no? Makakabawas mga basura and less pollution. Yun po yung tinatawag nating maliit na bagay, maliit na hakbang pero malaking epekto. Okay? So that's number 1, no? Reduce and reuse. So number 2 ay yung tinatawag nating save energy, save creation. Wow, ang ganda nito, ano? Save energy, save creation. Again, dito sa Genesis chapter 2 verse 15, no? Ito lang po yung focus ng ating text. Right? Sa pinag-uusapan natin. So again, sabi doon, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. No? So ulit ko na pong sinasabi, no? Itong ating text o main text dito sa ating pinag-uusapan from Genesis chapter 2 verse 15 as our reference doon sa ating environmental awareness, no? Part ng take care, ano po, alright? Doon sa sa Genesis chapter 2:15, part ng take care, alright, na sinasabi doon ay ang pagiging responsable po sa paggamit ng resources. Kabilang na po ang kuryente at tubig, no? So, save energy means gamitin lang kung ano ang kailangan. Tama po? Napakasimpleng practical nito na kailangan natin gawin. Una, patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. No? Simpleng mga practical nito, save energy, save creation. Wala namang gumagamit. Siguro katwiran natin, hindi naman ako ang gumamit ng ventilador, hindi naman ako gumamit ng aircon, hindi naman ako gumamit ng ilaw. Ba't ako magpapatay? Maling isipan, maling saloobin. Kahit hindi pa ikaw ang gumamit ng anumang mga electric appliances at alam mo wala namang gumagamit at kailangan magpusa tayo, no? Initiate tayo na yung mga bagay na alam natin na kailangan ng i-off. Ayan, ano? Na alam naman natin walang gumagamit, magpusa na tayo na tayo ang mag-off para makatipid sa energy at ito'y makatulong sa creation natin, save creation. So, i-off ang appliances, imbis na naka-standby mode lang. Yan, sabi nga natin, ano? So, sabi nga natin, hindi naman ako nagbabayad ng kuryente. Yung kapatid ko naman, yung nanay ko naman, tatay ko naman. Minsan, ano, hindi naman ako. Di, okay lang na naka-on ang mga appliances. O maling katwiran ulit. No? Lalo sa church, no? Ang babayad naman ng church dyan, ano? Mayroon namang
Meron namang temple keeper na kailangan mag-off ng ventilador, ng ilaw, o ng aircon. Ba't naman ako? Trabaho nila yon. So, ulit, no? So, hindi po yan ang katwiran. Ang tinitingnan po natin dito, save energy. Yan, tawag natin, no? Save creation. So, save water, kasama sa energy conservation din, no? Ako, tinuruan ko po yung mga anak namin, maliit pa sila, kapag sila po ay naghuhugas ng pinggan, o anything na kanilang hinugasan sa lababo, gumamit ng basin o palanggana. Di ba? Kasi pag di ka gumamit ng palanggana, hayaan mo lang ng, alam mo yung faucet, tulo ng tulo. Pero kung meron kang basin o palanggana sa paghuhugas, matitipid mo ang tubig. Okay? Ako naman, kami dito po sa bahay, yung mga ulan, pag umuulan, lalo ngayon, tag-ulan, sinasalok namin yan. Okay? Tapos pandilig. Pandilig sa halaman, pandilig sa kung ano-ano. Pati yung aming pong, yung pinaglabhan, yung tubig, naglabhan. Pwedeng panghugas yan ng mga bagay na sa atin ay makakatulong. So, yung mga ganung pong mga bagay, save water, kasama po yan sa energy conservation din po natin, no? Kung hindi natin na-practice yan, maging habit nga natin. Sabi nga natin, maging eco habits natin sa ating buhay. So, isara gripo habang nagsisipilyo, minsan lifestyle yan, no? Siguro, sabi natin, nakasanayan ko na yan, na habang ako nagtututbrush, nakabukas ang gripo. Mali nga po. Kasi, tingnan nyo naman, bakit mo hindi sasara ang gripo habang nagtututbrush ka? Di ba? O sinasayang natin ang tubig. So, it's a matter of lifestyle. Sabi nga natin, baka nakasanayan na natin. So, it's about time na gawin natin yung mga practical ng save energy and to save our creation. Okay? So, yan, iwasan ng sobrang paglalaba ng kaunting damit lang. Mas tipid sa tubig at kuryente kung pinagsama-sama. Tama po, no po? Dito po sa bahay, no? Alam na ho natin yun, no? Ako ang tagalaba. Ayan, gusto ko maglaba, no? I love maglaba, no? Washing machine naman, no? Automatic, o minsan isang manual. So, dalawa yung washing machine namin, isang automatic, isang manual. So, kaya kahit madami yung gusto ko naglalaba ng marami. Mahirap naman yung kakaunting damit lang, no? Mas tipid sa tubig at kuryente kung pinagsama-sama. Kapag sinasayang natin alam niyo po, ang energy at tubig, hindi lang tayo nagbabayad po ng mas mataas na bill. Mas nasasaktan din ang creation. Alam niyo po ba yun? Okay? So, mas maraming energy wasted, mas maraming pollution, at mas malaking damage po sa kalikasan na nangyayari. Now, ano po ang spiritual connection nitong second point natin na practical tips about practical habits, okay? About save energy, save creation. Now, ito po yung spiritual connection po nito, no? Saving energy, sabi ko nga po, is an act of what? Stewardship. Amen? It shows na marunong tayong mag-manage ng ibinigay ni Lord, na hindi natin ito winawaldas. Okay? Every time we conserve, we honor the Creator by protecting His creation. Now, ang tanong po sa atin, tanungin mo ang sarili mo, tanungin natin sarili natin, paano ako pwedeng maging mas disiplinado sa paggamit ng energy at tubig sa bahay? Kahit maliit na step lang, alam niyo po yon, like switching off, unused lights, malaking tulong na po yan, no? Sa save energy and save our creation. Number 3 and last, practical tips about yung pinag-uusapan nating maliit na akbang malaking epekto is this, no? So, care for nature in your community. Yan. So, ito naman, sa pangmalakihan na pagtingin at pagtanaw natin kung paano natin mapapangalagaan ang ating environment. No? Care for nature in your community. So again, sa Genesis chapter 2 verse 15, hindi lang personal ang responsibilidad natin. Okay? Communal ito. Then sabi sa Genesis chapter 2 verse 15, the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it
yung garden na yon, it symbolizes our community, no? Our world, no? Ang mundo natin. Kung paano natin inaalagaan po ang ating paligid, alam niyo po yon, ay may epekto sa mas malaking komunidad. Alam niyo po ang mga practical examples natin, no? Magtanim ng halaman o puno sa bakuran o sa komunidad. Kung meron kayong mga pagkakataon na konting lupa o bakanting lupa, no? Kahit simpleng urban gardening, yan, ako ngayon Tinuruan ako ng Uncle Rudy, no? Shout out kay Uncle Rudy, andyan po. Magtanim, ayan, nagtatanim ako ngayon ng pechay, no? Nagsimula ako magtanim ng pechay doon sa roof deck. Ano, medyo umuusbong na, yan, kaya exciting. So, magkaroon tayo ng urban gardening, okay? So, nakakatulong po ito sa hangin, no? At kapaligiran. So, hindi lang ito for personal consumption, no? Bakit tayo magtatanim ng halaman o puno, o mag-gardening, no? Nakakatulong din po ito sa hangin at kapaligiran, no? Nakita ho ninyo? Sumali po tayo sa clean-up drives o meron sa inyong barangay, no? Sa inyong komunidad. O kahit simpleng paglinis sa kalsada, sa harap ng bahay, yes, no? Ba't ko naman lilinisin yung kapitbahay, harap ng bahay ng kapitbahay ko? Isama mo na yun. Para matuwa sa'yo. No, para may pogi point sa iyo kapag nakita niya na nililinis mo ang bakuran, no, ng kapitbahay mo. Isama mo na 'yon, no? Baka masyado siyang busy. O, di ba? Matutuwa pa sila sa iyo na ikaw ay nagbibigay ng ng oras at panahon at nagbibigay ng ganong mga ministeryo. So, linisin mo na yung dumi sa kapitbahay mo, no? Isama mo na yon kapag ikaw ay naglilinis na rin ng sa harap ng bahay mo. Pati yung bakuran ng kapitbahay mo ay linisin mo na rin. Okay? So, turuan, no? Mga kapatid, tayo mga magulang. Sabi ko nga po, di ba? May commercial, sabi ko, sa mata ng bata, ang gawa ng matanda ay tama. So, turuan natin ang mga bata na maging eco-conscious, alright? Kasi sila po ang magpapatuloy ng ating iniwan. So, makita natin na kailangang matuto rin sila ng tinatawag nating eco-conscious habang mga bata pa, no? Support local initiatives, okay? Gamitin ang eco-friendly products ng community entrepreneurs, yan po, no? Makibahagi po tayo, makiisa mo tayo, no? Tangkilikin natin ang sariling atin, sabi nga natin. Ang pangalaga sa kalikasan po, sa komunidad po ay nagpapakita ng love for neighbors. Yan, no? Kaya pwede mong linisin ang bakuran ng kapitbahay mo. Yan, kasi ito ay nagpapakita ng second commandments, love your neighbor. O clean your neighbor's ways, o di ba? So yan po yung sa great commandment, no? The second great commandment, no? Love your neighbors. So nagpapakita ng love for neighbors yung mga sinasabi ko sa inyo. Kasi kapag malinis, alam niyo po yun, kapag malinis, ligtas at maayos ang environment, lahat po ay nakikinabang. Tama po? Lahat po ay nakikinabang. Now, ano po ang spiritual connection nito? Itong ating pinag-uusapan na care for nature in your community. Okay? So, spiritual connection, caring for nature in your community po is an expression of loving your neighbor as yourself. Yun. Kaya pala, ni-encourage ko po kayo na linisin ang bakuran ng mga dumi at kalat ng inyong mga kapitbahay. Expression of loving your neighbor as yourself. Di po ba? Great commandment po yan, no? Love your neighbor as yourself. So, hindi lang ito tungkol po sa kalikasan, no? Kundi sa kaligtasan at kabutihan ng mga tao sa paligid po natin, sa komunidad po natin, no? Kapag naglilinis ka ng kalye o nagtatanom ng puno, ng halaman o ng mga gulay, hindi lang ito physical act, no? Meron itong spiritual act din, no? Dahil ano niyo po 'yon, ipinapakita mong mahalaga sa iyo ang kapwa at ang mundo na ginawa ng Diyos. Tama? Amen? So, na-experience mo na ba yung piso challenge? Yan. Sino po sa inyong gumagawa ng tinatawag nating na-experience mo na ba yung piso challenge? Sabihin natin, araw-araw ka lang mag-iipon ng 5 pesos. So, sabihin natin, ang liit naman yung pastor, di ba? Tama, ano po?
parang wala lang, parang walang epekto kapag araw-araw kang mag-iipon ng 5 pesos. Pero kung consistent ka, tingnan niyo to ha, pero kung consistent ka after 1 year, aba yung 5 pesos mo, no, araw-araw ay meron kang 1,825 ka na pesos, 1,000, no? Kung dalawa kayong magkaibigan o mag-asawa na gagawa noon, almost 4,000 na. Eh kung pamilya pa kayo, times 5, kung ilan po kayo, at kung isang buong youth group ang mag-iipon, no? Pansinin ninyo, ha? Aba, pwedeng maging pang-camp fund na yan, no? Malaking pondo na po na yan. So, ano ibig sabihin po nito, no? Itong sample ko. Ganun din po ang eco habits na sinasabi ko po. Parang maliit lang kapag nagdala ka ng sariling tumbler, o parang wala kang o parang wala lang kapag nag-off ka ng ilaw bago lumabas. Pero alam niyo po 'yun, kapag lahat tayo po ay ginawa ang maliit na hakbang na 'yan, ang laki ng epekto. 'Yun po yung sinasabi natin, no? Para sa environment, para sa community, at para po sa future natin. So, just like saving coins sa ating example kanina, no? Just like saving coins builds up into something valuable, no? Small eco habits, na po, build up into something life-changing. Wow, hallelujah. At kapag ginawa natin ito po in obedience to God, aba, kapatid, kaibigan, hindi lang ito environmental action, ito po ay obedient at worship act natin, no? Every time, no, kapatid, kaibigan, tanda mo ito, every time we choose to care for creation sa simpleng mga paraan na alam natin na maliit na ginagawa natin pero malaking epekto, aba, we honor God. We honor God. So every time we waste or abuse it, we dishonor Him. Yan naman po ang kabaliktaran nun. Kaya ang simpleng eco habit, ano, na pinag-uusapan po natin, nagiging act of worship, no, sa ating mga buhay. So, yung paglilinis mo, dinadamay mo yung sa bakuran ng kapitbahay mo, nililinis mo, tinatanggal mo ang mga bagay na nandoon sa mga kapitbahay mo na nakatambak. Aba, kapatid, congratulations. Nagiging act of worship ito sa ating mga buhay. So tanong, as we close this podcast, ating pinag-uusapan, no? Ano ang isa o dalawang eco habit na pwede mong simulan ngayong linggo, no? Remember na po, maliit na hakbang mo, malaking epekto hindi lang sa environment kundi pati sa future generations. So, tanungin natin ang sarili natin, no? Ano ang isang practical way na pwede kong gawin, no, sa komunidad, sa barangay o sa mismong place natin ngayong linggo para makatulong sa environment. So now, nakompleto natin itong everyday eco habits, no? Reviewin natin ano itong tatlong everyday eco habits, no? Reduce and reuse, save energy, save creation, care for nature in your community. So I hope and I pray magawa natin ito. Yan, tama po si Pastor Glenn de la Cruz. Great things comes from small beginnings. So magsimula po tayo sa maliliit na mga bagay at magkakaroon ito ng malaking epekto, ano? Kung lahat tayo, pamilya, barangay, komunidad, ay itong eco habits, magawin natin, maliit na hakbang ito, pero in the future, malaking epekto po ito sa atin pong buhay at sa ating sambahayan at sa ating pong Mother Earth na ating minamahal. Amen? Okay, sige po, tayo po ay magtapos po sa ating panalangin. Manalangin po tayo. Lord, thank you for the beautiful word that you created and entrusted to us. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataong naging pabaya kami sa paggamit ng mga biyayang ito. Turuan niyo po kami na maging tapat na tagapangalaga ng kalikasan sa pamamagitan ng aming maliliit na hakbang gaya ng pag-reduce, pag-reuse, pagtitipid ng energy at pag-aalaga sa aming komunidad. May in our simple work, Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit,
others see our love for you in your creation. Salamat po, Diyos, kami nung nakarinig ng podcast na ito tungkol sa environmental awareness, ay ituro namin ito sa aming mga pamilya, sa aming mga anak, maging sa aming mga apo. Kaya maging ehemplo kami, Panginoon, sa aming pamilya, aming iglesia, kung paano namin pinapangalagaan ang iyong pinagkatiwalang mundo sa bawat sa amin. Itong aming dalangin, hinihiling sa makapangyarihan sa Kristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. So now, brothers and sisters in Christ, go forth with the grace of God, the Creator, the love of Christ, our Savior, and the guidance of the Holy Spirit. With every small step you take, may it have a great impact for nature, for others, and for the glory of God. I bless you now in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, 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 amen. Okay, so thank you po. Muli po, maraming salamat po muli mga kapatid sa inyong pakikinig at pagsama sa ating pong Global Harvest Goshen Ministry Real Life Issues Podcast. No? Huwag nating kalilimutan, maliit na hakbang, malaking epekto. No? Let's live our faith even the way we care for God's creation. So, see you next po sa ating episode 3 ng ating pong environmental awareness na may pamagat na pollution in the heart of man. Yan po yung ating susunod na pag-uusapan. So muli po, ito po ang inyong pong abang lingkod, Pastor Edric. Shalom and God bless!